Napay ako si Glyza kasabay na ng pagkahulog ng kanyang luha. Anong gagawin ko, Shera? Daddy will disown me. Lalo namang lumapit sa kanya si Shera at maraming naplos ang kanyang likod. Di naman siguro. Lalong tumulong luha ni Glyza. Paano ko aharap sa kanyang buntis at walang maiharap naman ang bata? Then talk to your father of your child, Glyza. Sabihin mo sa kanyang sitwasyon mo. Umiling-iling ang babae. Malabo yata yun. I slept with a stranger, Shera. Paano ko siya kakausapin? Alam ko ang mukha niya pero di ko alam ang pangalan niya. Lalong tumulong ang luha ni Glyza. Labis-labis ang pagsisising kanyang nadarama. Kung maaari lang may balik ang panahon kanina pa niya ginawa. It's just one night of mistake pero mukhang dadalhin ko na tong pagkakamaling to habang buhay. Masuyo namang humawak sa Shera sa pisngi ng kanyang kaibigan. Tana! Pinunas ng luha ni Glyza gamit ang kanyang palad at anong silbi na nagkaroon ka ng secret agent na kaibigan ko sa ganyan kasimpleng bagay hindi ka matutulungan? Gumuhit naman ang pag-asa sa mga mata ni Glyza. You will help me? Of course, Glyza, pero paano natin siya mahahagilap? Hindi ko naman alam kung sino siya. Ako na ang bahala. Pupunta ako sa bar para kumuha ng CCTV footage. Gagawan ko ng paraan, Glyza. Kaya huwag ka mag-alala pa dahil may iaharap ka sa daddy mo at hindi naman yata ka papayag na di ka pananagutan ng lalaking yun. Lulumpuhin ko yun pag tinalikuran niyang responsibilidad sa'yo. Automatikong napayakap si Glyza sa kanyang kaibigan. Salamat, Shera. You're really the best. Garantihan naman siya ng yakap nito. Tinupad nga ni Shera ang pangako niya kay Glyza. Agad nitong inasikaso ang investigasyon. Makalipas na 1 linggo muli sila nagkita, ay hindi ito natagpuan na ang kanyang hinahanap. Nilala siya ni Shera sa isang pribadong subdivision. Siya ba yung lalaking hinahanap mo? Pinatong ni Shera ang litrato sa kanyang hita. Agad naman dinampot yun ni Glyza kahit sa larawan malakas ang dating ng lalaki. Ang magandang uri ng mata nito ang aristokratong ilong, ang labing kay sarap halikan. Sa di mawaring dahilan tila naramdaman ni Glyza ang paglakas ng tibok ng kanyang puso. He is Elias Villanueva. Pangatlong anak siya ni Don Placido Villanueva, but he is distant to his family. Mukhang nagkaroon siya ng hidwaan sa kanyang pamilya. Napatango na lamang si Glyza. Anong ginagawa natin dito? Makikipagkita ba tayo sa kanya? Mula sa loob ng kotseng kanilang kinululanan, ginala ni Glyza ang kanyang paningin. Sa di kalayuan makikita ang isang 3 palapag na bahay. Modernong estilo ng bahay. Halos gawa sa salamin ang dingding nito. Well, the decision is up to you. Pero bago yan may dapat kang malaman. You need to see this. Naglahad na isang malit na envelope sa Shera. Sa unang tingin mahulaan agad na isa yung wedding invitation. Ikakasal na siya? Mahinang saad ni Glyza na mabasa niyang nakaimprentang pangalan. Elias Villanueva. Pakiramdam niya ay nakaramdam ng hapdi sa kanyang puso. Nabasa niya ang pangalang Isabel de Casa sa imbitasyon. Mapaglarong tadhana, Shera. Nangilid ang luha ngunit agad niya ring pinunas iyon. Nabuntis ako ng fiancé ng kakambal ko. Napatingala si Glyza para pigilan ang muling pagturo ng kanyang luha. Ano ba naman to? Sa dinami-rami ng lalaki, bakit yung mapapangasawa pa ng kapatid ko ang nakabuntis sa akin? Agad namang hinaplos na Shera ang kanyang braso upang iparating ang kanyang simpatya. Nasa galon silang ayos nang humintong isang sasakyan sa harap ng magarang bahay. Umalis din agad ang sasakyan ngunit mula roon bumaba ang isang babae. Nagsuot to ng maxi dress na hanggang bukong-bukong ang haba. Gayunpaman di pa rin natago ang balingkinitang pangangatawan nito. Sumikdo ang puso ni Glyza nang makita niya ang babae. That's Isabel. Sandali lang kakausapin ko si Isabel. Bago pa makaimik sa Shera, nabuksan na ni Glyza ang pintuan ng sasakyan. Glyza! Sinubukan niyang tawagan to ngunit tila walang narinig ang babae. Mabilis tong tumawid ng kalsada at agad nilapitan ang babaeng nakatayo sa gilid ng daan. Isabel! Pagkuha nito sa atensyon ng babae. Automatikong napalingon sa kanyang babaeng kawangis nito. I finally found you, Isabel. Ngunit tumikwas ang kilay ni Isabel. Who are you? Matarin nitong wika. Isabel naman, ako ang toong kakambal mo. Nag-ikot na mata ang babae. Wala akong kakambal. Matapos sabihin agad tong tumalikod papasok sa malaking gate. Mabilis siyang hinabol ni Glyza. Isabel! Nagawa niya mahawakan ang braso niya dahilan para mapatigil to. Napabuntong hininga si Isabel bago muling hinarap ang kanyang kakambal. Umalis ka na, Glyza. Tinanggal na nito ang kamay niyang nakahawak sa kanyang braso. Walang emosyon tong tumitig sa kanyang mga mata. Stay away and pretend that you don't have a sister. Wala namang ganyanan, Isabel. Umuwi ka na, nag-aalala na sa'yo si Daddy.
Kitang-kita ang pagsusumama sa mga mata ni Glyza, ngunit tila hindi yun inintindi ni Isabel. Sa halip, tumalim ang titig nito sa kanya. No, Glyza, hindi ako uuwi. Huwag mo idadahilan sa akin na nag-aalala sa akin ng daddy mo dahil hindi ako maniniwala. Hindi ko kayo pamilya, hindi ako Escobar. Tila nawasak ang puso ni Glyza sa narinig. Kumistap ang mata niya at anumang oras tuturo na ang kanyang luha. Ngunit tila walang pakialam si Isabel sa damdamin nito dahil nagpatuloy ito sa pagsasalita. Mula nang umalis ako ng bahay, tinalikuran ko ng pagiging Escobar. Isa akong De Castro. Anak lang ako ni mommy at si mommy lang kadugo ko. Umuwi ka sa daddy mo, total para sa kanya, ikaw lang naman magaling. Total para sa kanya, ikaw lang ang anak niya. Isabel. Tuluyang tumulo ang luha sa pisngi ni Glyza, ngunit di pa rin nagpatinag si Isabel. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, kaya wag mo na akong guluhin. Give me some peace of mind. Magpanggap kang hindi mo ako nakita o mas mabuti pa kung mula ngayon, isipin mong wala ka ng kapatid. Tila nang hina si Glyza sa narinig. Please, pakiusap lang, huwag ka nang babalik dito. Maliit lang ang mundo natin, sakali mang magtatagpo tayo sa daan. Umakto kang para kong estranghero. Hindi tayo magkaano-ano, I am a De Castro and you are an Escobar. Laro na lang napaluha si Glyza. Kung alam lang ni Isabel kung gaano niya to kamahal at kung gaano siya nangungulila sa presensya nito. Bago pa siya tuluyang bawasak sa harapan ng kanyang kapatid, isang pares ng mainit na palad ang maplos sa kanyang magkabilang braso. Tara na, Glyza. Tinig yun ni Shera. At dahil tila wala na siyang lakas, siniyaan lang niya tong ilayo siya sa harap ni Isabel. Tila naman di natinag ang puso ni Isabel. Tila wala tong pakialam na tumalikod at tuluyang tinungo ang tarangkahan patungo sa bahay ng kasintahan. Ba't ganun si Isabel? Wala ba akong kahit konting halaga sa kanya? Patuloy ang pag-agos sa luha ni Glyza kahit kanina pa sila nakapasok sa loob ng sasakyan. Napabuntong hininga naman sa Shera. Hayaan mo ng kapatid mo. Matatauhan din yun at babalik din siya sa bahay ninyo. Sana nga. Baon ni Glyza sa kanyang puso ang munting pag-asa. Matapos punasan ng sariling duha, mali siyang tumanaw sa bintana at pinakatitigan ang tirahan ni Elias Villanueva. What is your plan now, Glyza? Bumaling siya sa kanyang kaibigan. Di ko na ipapaalam kay Elias Villanueva ang pagbubuntis ko. Pero paano ang daddy mo? Bahala na. Wala akong magagawa kung itatakwil ako ni daddy. Muli siyang napatingin sa bahay na pinasukan ng kanyang kapatid. Magpaparaya ako. Ayokong madagdagan na sama ng loob sa akin, Isabel. Mahal ko ang kapatid ko. Nakanda ako magsakripisyo para sa kanya. Naaplos ni Glyza ang kanyang impis na tiyan. Bahala na ang tadhana. Isisilang ko ang bata kahit wala akong mahanap na ama sa kanya. Lumipas ang ilang araw na halos hindi na nga makatulog si Glyza. Binabagabag siya ng kanyang konsensya. Hindi niya lubos maisip kung paano niya sisimulang sabihin sa kanyang ama ang kanyang pagbubuntis. Lumaki siyang daddy's girl at lahat na nangyayari sa buhay niya nagagawa niya magkwento kay Macario Escobar. Kaya ngayon nagsimula siyang maglihim dito, labis na mimigat ang kanyang dibdib. Glyza, iha? Nakuha ng atensyon niya ang pagpasok ng kanyang daddy sa kanyang opisina. Nagdire-diretsong lumapit ang kanyang ama sa kanyang kinatatayuan. You're not listening to me, iha. Mahinahon ang tinig ng ama niya, ngunit hindi ni Glyza na iwasan ang paggabog ng dibdib. Naparunok na lamang siya. Naramdaman ang pamumuo ng pawis sa kanyang noo. Dad, buntong hiningang iniabot nito sa kanya isang piraso ng papel. Tira naman na walang buto ang kanyang tuhod nang makita niyang ultrasound result na hawak ng kanyang daddy. You're pregnant? Di ni Glyza napigil ang panunubig ng mga mata. Ito ang araw na labis niyang kinatatakutan. Alam niyang mabait na padre de pamilya si Macario, ngunit malaking kasalanan ang kanya nagawa at maaaring hindi siya nito mapatawad. I'm sorry, Dad. Napayako si Glyza kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Gumuhit naman ang gitla sa noo ni Macario. Sorry. Why are you asking for forgiveness? A baby is a blessing. Napaangat si Glyza ng tingin dahil napatili ng ama niya ang pagiging kalmado. Hindi ka po ba galit? May dapat ba ako ikagalit, iha? Pero kasi, naglikot ang kanyang mga mata. Paano niya sasabihin ang sitwasyon niya sa kanyang ama? Kasi ano, iha? Kasi po, kusa siyang huminto sa sasabihin. Di niya kayang sabihin ng totoo rito, paniguradong makakaramdam ito ng pagkadismaya. Kasi hindi ka pananagutan ng ama ng anak mo? Muling nabaling ang tingin ni Glyza sa daddy niya. Paano niyo po nalaman, Dad? Hula ko lang. Nagtataka kasi ako kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin siya pinapakilala sa akin.
Lalo naman gumuhit ang lungkot sa mata ni Glyza nang maalala niya ang sitwasyon nila ng estrangherong kanyang nakasiping. Naisin man niyang bigyan ng kumpletong pamilya ang batang nasa kanyang sinapupunan, hindi naman po pwede. Actually po, hindi niya po alam na magkakaanak na kami. Napayuko siya dahil sa labis na saya. He is already getting married, Dad. At ayokong sirain yon dahil lang sa isang gabi ng pagkakasala namin. Muling tumulo ang kanyang luha. Sorry po, Dad. Hindi ko po gustong maging disgrasyada, pero di ko po kakayanin ng konsensyang marinarang relasyon. Umangat ang kamay ni Macario at hinaplos ang kanyang balikat. I know you are a very responsible daughter. Iha, matapang ka at matalino. And believe me, kakayanin mong maging buting magulang sa magiging anak mo? Dad, lalong nanubig ang kanyang mga mata. Hindi ka ba galit, Dad? Hindi ka ba disappointed? Why should I? Tayo lang tayo. Nagkakamalit may mga kakulangan. Wala na naman perpekto sa mundo. At saka isa pa, matanda na ako. Gusto ko ring makita ang magiging apo ko. Lalong naluha si Glyza, hindi sa takot o hiya, kundi sa labis na ligaya. Thank you so much, Dad. Kumilos siya at mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Ginantihan naman siya ng yakap ito at masuyong hinaplos ang likod ng kanyang anak. Nilayon na ako ng isa kong anak, Iha. Hindi ko kakayaning mawalan ng isa pa. Humiwalay ng yakap si Glyza sa daddy niya. Pwede po bang bumalik sa atin si Isabel, Dad? Sumilay ang pag-asa sa mga mata nito. Napabuntong hininga naman si Macario. I already talked to your sister, Iha. Galit siya sa akin. Ako pa rin ang sinisisi niya sa pagkamatay ng mommy ninyo. Nakapag-desisyon na ang kapatid mo, Iha. Wala na ako magagawa kundi hayaan na lamang siya. Siguro kailangan mo na niya ng space at sakaling bumalik siya, laging bukas ang pinto ng ating tahanan para sa kanya. Sana nga, Dad. Sana makumpleto na ulit ang pamilya natin. Labis na pinagpapasalamat ni Glyza sa pagiging maintindihan ng kanyang ama. Gayunpaman upang maiwasan ang pag-usbong ng kahihiyan dulot ng pagbubuntis niya nang walang asawa ay napagdesisyonan niya na lumabas muna siya ng bansa para doon pansamantalang manirahan. Mabilis na lumipas ang panahon. Para bang nanaginip lang lumipas na 4 na taon. Parang kailan lang na magsilang siya ng kambal na lalaki, sina John at Jared. Ma'am Glyza, may bisita po kayo. Automatikong napalingon si Glyza. Papunta sa pintuan ko sa nagsisimula ang tinig. Mabilis gumuhit ang ngiti sa labi ni Glyza na makita't makilala ang babaeng nakasunod sa kanilang katulong na si Betty. Shera! Kagad na tong sinilubong at mabilis niyakap ang kanyang kaibigan. Namiss kita. Mabutit na pabisita ka. Di ni Glyza na itago ang labis na galak upang di niya napagtuunan ng pansin ang pag-iwan sa kanila ng katulong. Di naman niya masisisi dahil halos 3 buwan na rin ang lumipas nang huli silang magkita. Namiss din kita, Glyza. Ngunit di lalabas yon sa ilong nito dahil di malang nagawang ngumiti ni Shera. Bagay na pinagtaka ni Glyza at dahilan upang unti-unti mabura ang kanyang ngiti. What's wrong, Shera? May problema ba? Napabuga ng hangin sa Shera. I don't know if I should tell you this, Glyza. Pinapakaba mo naman ako niyan, Shera. Hinuli ni Shera ang kanyang kamay at masuyotong hinawakan. Glyza, you need to be strong. Lalong kumabog ang puso ni Glyza sa inasta ng kanyang matalik na kaibigan. Ayokong sana sabihin sa'yo dahil ayokong masaktan ka, but you need to know this. Ano ba kasi yan? Sobra na akong kinakabahan sa'yo, ha? Muling napabuntong hininga sa Shera. Alam mo naman ang totoong trabaho ko, right? It's not a secret to you. Napatango naman si Glyza. Alam naman niya agad ang tinutukoy nito ay ang pagiging secret agent ng kanyang kaibigan. I will go directly to the point. May natagpo ang bangkay ang team namin noong nakarang araw, Glyza. Parang tinambol ang puso ni Glyza sa narinig. At kilala ko siya? Pagpapatuloy nito kahit sa totoo lamang ay para bang abot langit na ang kanyang kaba. Yes, mahinang saad ng kanyang kaibigan. Gumuhit ang lungkot sa mata nito kasabay ng pag-abot nito sa isa niyang larawan. Larawan niyo na isang babae na nasa isang morgue. Kamukhang kamukha niyang babae roon at isa lang ibig sabihin ng kanyang nakita. Napaawang ang kanyang labi. Tila kusa naglandas ang kanyang luha. Pakiramdam ni Glyza na wasak ang puso niya na makita niya ang larawan. Para siyang nawalan ng lakas dahilan upang mawalan siya ng balanse. Mabuti na lamang at agad siyang nahawakan ni Shera. Hindi.
Napailing si Glyza kasabay ng kanyang pagluha. Hindi to totoo. Panaginip lang to. Agad naman kinuha ni Shera ang larawan sa kanya. Hinawakan na nanginginig niyang kamay at masuyong pinisil iyon. Masakit pero yon ang katotohanan, Glyza. Patay na ang kakambal mo. Lalo na lamang napahagulhol si Glyza. No, hindi pa patay si Isabel. Hindi niya kami iwan dala ayusin pa namin ang pamilya namin. Agad siyang dinalohan ni Shera at binigyan ng yakap. I'm sorry for your loss, Glyza. Hinagod ang likod ng kanyang kaibigan. Ilang sandaling napahagulhol si Glyza sa balikat ng kanyang kaibigan bago kumawala sa yakap. Ano bang nangyari? Pinunas niya ang kanyang luha sa pisngi at pinilit niya ikalma ang sarili. We are still investigating. As of now, we only have limited details. Alam na ba to ni Dad? Yes, in fact, he asked me to keep it confidential until we could gather strong evidence. Kaya hanggang ngayon hindi pa naisa sa publiko ang tungkol dito. Bakit nangyari to? Sinong gumawa nito sa kapatid ko? Muling tumulo ang kanyang luha. We have suspects, pero wala kaming matibay na ebidensya laban sa kanila. Sinong mga suspects sa krimen? Elias Villanueva and a businessman named Gian Alvaro. Nangunot ang noo ni Glyza sa narinig. Bakit naging suspect ang asawa niya? Nalabas na Shera ang kanyang cellphone at pinakita kay Glyza ang isang CCTV footage kung saan kitang-kita ang pagmamadaling pagpasok ni Elias Villanueva sa isang itim na kotse bago matagpuan ang bangkay ni Isabel. Nakuna ng CCTV na nagmamadaling umalis ng bahay si Elias Villanueva. Unfortunately, hindi nasundan ng mga CCTV camera ang naging destinasyon niya at hanggang ngayon hindi pa siya mahagilap. That made him to be a suspect. Maaaring nagtatago siya para takasan ng krimen na kanyang ginawa. Ang problema lang 2 days before the incident, they were spotted very sweet in a date. Kung ganun wala siyang motibo para patayin ng kapatid ko. Meron, Glyza? May nakuha kaming mga CCTV video bago ang krimen. Yon ang ilang ulit na makikipagkita ni Gian Alvaro sa kapatid mo. Muli, kinalikot ni Shera ang kanyang cellphone at pinakita sa kanya ang larawan ni Isabel kausap ang isang lalaki. Yan, si Gian Alvaro. Napunta ang tingin ni Glyza sa kanyang kaibigan. Sinabi mo bang may relasyon sa Isabel sa Gian Alvaro na yan? Well, we are considering that. Maaaring may relasyon si Isabel kay Gian at nang malaman yun ni Elias, pinatay niya ang kapatid mo. But we need to dig more evidence. Sa mga nakuha kasing video, hindi pa malinaw ang relasyon ni Isabel kay Gian. Dahil ang mga nakuhang video sa ilang ulit nilang pagkikita ay ang pagpasok lamang nila sa isang VIP room ng restaurant. Muling nagtipa si Shera sa kanyang cellphone. Nagsimulang mag-play ang isang video kung saan kitang-kitang paghawak na Gian sa siko ni Isabel bago sila pumasok sa isang VIP room. The big question is, bakit sila nagkikita? Ngayong sa investigasyon lumalabas na magkalaban sa negosyo sina Elias Villanueva at Gian Alvaro. Few hours before Isabel was founded, nakuna ng video ang nakipagkita si Isabel kay Gian. That made Gian to be considered a suspect or possible witness. Malinaw na pinatay ang kapatid mo pero hindi pa matukoy sino ang pumatay. I need to dig more. Please do everything para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Gumuhit ang lungkot sa mga mata ni Shera. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyo, Glyza. Wala sa mga kasamahan ko ang gustong humawak sa kaso ng kapatid mo. Pero wag kang mag-alala dahil hindi ko bibitawan ang kasong to. Walang kasing bigat ang mga sumunod na araw sa buhay ni Glyza. Bukod sa pagkamatay ni Isabel, dumagdag pang inatake sa puso ang kanyang ama. Kaya naman agad siyang nagdesisyon bumalik ng Pilipinas para makita ang kalagayan nito. Mabuti na lang at di pumalya sa Shera na iparamdam ang kanyang presensya kahit sa tawag lang. Pinagpapasalamat din niya dahil merong Betty na nandyan upang alagaan ang mga anak niya na walang muwang sa mga nangyayari. Makalipas ang halos 2 linggo, muli siyang pinunta ni Shera upang ipaalam ang bago nitong natuklasan. Elias Villanueva has been declared dead. I wasn't able to get the details. Ay ugnayan ng pamilya Villanueva? Napabuntong hininga si Glyza. Kung ganon, si Gian Alvaro na lang ang natitirang suspect? Di ba sigurado kundi dapat siyang i-consider ang suspect? Hanggang ngayon di pa ako nakakakuha ng matibay na ebidensya? Puntahan natin siya at kausapin. Alamin bakit sila nakikita ng kapatid ko. Mahirap ang gusto mong mangyari, Glyza. Di natin basta't malalapitan si Gian Alvaro. Gumuhit ang gatla sa noo ni Glyza. Bakit? Sino bang Gian Alvaro na yan? Aside from being a big-time businessman, pinaghihinalaang kabilang din siya sa bigating sindikato. Kaya nga ayaw hawakan ng mga kasamahan kong kaso ng kapatid mo. Cause one thing is for sure, he is dangerous.